una sa lahat. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan simula pa sa House of Representatives. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ililipad na si Kibuloy, extradition sa nakakulong na religious leader na si Apollo Kibuloy, hiniling ng Amerika sa Pilipinas. Hinamon si Gibo, VP Sara, binanatan si Defense Secretary Chodoro na pangalanan ng mga tinutukoy niya opisyal na pro-China. Bawal ang bias. Yusek Claire Castro pinaalalahanan ang mga senator judges na wag umastang abogado sa impeachment trial ni VP Sara. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Natabunan ng go, landslide at rockslide sa Benguet at Rizal, 4 ang patay. Kapapasok lang na balita, formal nang hiniling ng Amerika na ma-extradite o dali na sa kanila ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy para maliti sa patong-patong na kaso ng gaya ng child sex trafficking. Kinumpirma yan mismo ni US Ambassador Jose Romualdez sa News 5. Anya na transmit na sa Department of Justice ang dokumento para maproseso request. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ni DOJ Secretary Frederick Bida ang ulat na ito. Si Kibuloy ay kasama sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa Amerika dahil sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children at bulk cash smuggling. September 2024 na maaresto si Kibuloy para sa mga kasong child sexual abuse at qualified human trafficking. Nakakulong siya ngayon sa Pasig City Jail. Hinamon ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gibo Chodoro na pangalanan ang mga umano'y pro-China na opisyal ng gobyerno. Yan ay matapos ang panawagan ng kalihim na magbitiw sa pwesto ang mga umano'y pabor sa China. Live mula sa Davao City, nangungun sa balita, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano ang sinabi ng bise? Jiggy, sinabi ni Vice President Sara Duterte na mahirap magbitaw ng salita kung hindi mismo tutukuyin kung sino-sino ang mga opisyal na umano'y pro-China. Sinabi yan ni VP Sara matapos dumalo sa isang misa dito sa Davao City ngayong araw para sa selebrasyon ng Kalayawan Festival. Kung babalikan, Jiggy, ipinananawagan ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang pagbibitew sa pwesto ng mga opisyal na pumapabor sa China hinggil sa isyu ng West Philippine Sea. Sumang-ayon din dyan ang palasyo. Naunang pumalag ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Pulong Duterte sa pahayag ng kalihim. Dapat daw magsampa ng reklamo at maglabas ng ebidensya si Chodoro sa mga umano'y tumatraydor sa bansa. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi di mo naman pangalanan yung mga opisyal at syempre suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan eh. At Bril, nabanggit ng Malacanang na diversionary tactic na makaalyado ni VP Sara ang pagpapakalat ng umano'y impormasyon sa pagkakaresto kay Senator De La Rosa para ilihis sa impeachment ang issue. Ano ang reaksyon dito ng bise? Alam mo, Jiggy, tinabla ni VP Sara ang pahayag ng palasyo na panggulo lang umano sa kanyang impeachment trial ang umuugong na bali-balitang pagkakaaresto kay Senator Bato de la Rosa. Para sa bise, hindi na raw kailangan pangguluhin pa ang impeachment trial. Gayunpaman, masaya pa rin daw ang vice-presidente sa naging takbo ngayon ng kanyang paglilitis. Nalito muli ang pahayag ni VP Sara.
Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. At Brilo nang tinawag ng Malacanang na baseless at nonsense ang sinabi ni VP Sara tungkol sa pakipagtulungan umano ni PBBM sa ICC. Ano ang sagot naman dito ng Bise? Jiggy, binanata ni VP Sara si Palace Press Officer Claire Castro na maging professional bilang tagapagsalita ng Pangulo. Giit ng bise, hindi raw dapat basta-basta lang magsalita ng anumang opinyon na gaya ng mga ordinaryong mamamayan. Matatanda ang sinabi ni Castro na walang basihan umano ang naunang pahayag ng bise noon na tuta ni Pangulong Bongbong Marcos ang International Criminal Court. Narito ang pahayag ni VP Sara. Ulitin ko ha. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. At breaking news tayo, kaugnay ng extradition ni Pastor Apollo Kibuloy, may update na ba mula sa KOJC dyan sa Davao? Alam mo, Jiggy, tama ka nga dyan. Formal na humingi ng request itong nga US ng itong pag-extradite kay Pastor Apollo Kibuloy doon nga sa kanilang bansa. At sinubukan natin hinga ng opinyon o reaksyon itong nga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, pero hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ang ating mga tawag. Jiggy. Yan po ulat ni Bril Montalvo live mula sa Davao City. 2 patay habang 1 sugatan sa landslide sa kasagsagan ng ulan sa La Trinidad, Benguet. Live mula sa San Fernando, La Union, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano pang detalye sa pagkasawi ng 2 biktima sa landslide? Jiggy, biglang gumuho ang bahagi ng bundok sa may La Trinidad, Benguet dahil nga sa walang patid na buhos ng ulan dulot ng bagyong Maymay. Ang masaklap, natabunan nito ang isang bulaluhan kung saan nagtatrabaho ang 3 biktima. Ayon sa may-ari ng kainan, kumakain lamang ang 3 trabahador nang biglang magka-landslide. Agad namang rumisponde ang mga rescuers at unang natagpuan ang biktimang si Dino Agbuya na ngayon ay nagpapagaling na sa Benguet General Hospital. Sunod namang nakita pero wala ng buhay ang mga biktimang sina Jerry Agbuya at Lemar Shano. Tiniyak naman ng La Trinidad LGU ang tulong pinansyal para sa mga kaanak ng 2 nasawi. Jiggy. Mon, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa La Union? Well, Jiggy, sa mga oras na ito, halos patila-tila na lamang o minsan mahina hanggang katamtaman na ulan na lamang ang nararanasan dito sa malaking bahagi ng La Union. Pero nananatiling madilim ang kalangitan kaya may posibilidad pa rin na baka bumuhos ang malakas na ulan anytime from now. Pero alam mo, malayo ito sa sitwasyon magmula pa kagabi na halos tuloy-tuloy talaga ang buhos ng ulan na nagdulot na nga ng pagbaha at pag-apaw pa ng ilog. Gaya na lamang sa bayan ng San Juan kung saan tumaas ang tubig sa may Baroro River dahil sa magdamag na ulan. Tinabot na nito ang Santa Rosa Overflow Bridge. Halos ma-isolate din dito ang 5 barangay dahil itong tulay lamang ang pangunahing dinaraanan ng mga residente. Kaya kahit nga mga rescuers, hindi basta-basta nakikipagsapalaran sa pagtawid kapag ganito ang estado ng naturang overflow bridge. Isa sa mas nagpapahirap din sa pagbaba ng tubig ay yung mga naipon na mga debris galing sa bundok. Hindi rin nakaligtas naman sa baha ang San Fernando City. Muli na naman kasing binaha, Jiggy, mga kapatid, yung bahagi ng Quezon Avenue na umabot pa nga hanggang gutter deep ang tubig.
Ito rin yung kaparehong National Highway na binaha noong Lunes dulot naman ng habagat. Nakabantay na rito ang mga tauhan ng DPWH para masigurong wala nang nakabara sa mga kanal. Jiggy. At mo na dagdagan pa ba yung mga pamilyang inilikas? Well, marami-rami na, Jiggy, no? Sa kabuuan, dito sa probinsya ng La Union, umaabot sa higit 5,000 pamilya o katumbas yan ng nasa halos 16,000 individual. Mula pa ito noong Lunes, noong manalasa nga or dahil sa habagat. Sa San Fernando City, dito sa aming kinatatayuan ngayon, daan-daang pamilya pa rin ang nananatili sa evacuation centers gaya sa may covered court ng Barangay Poro kung saan nagsisiksikan ang mahigit 100 pamilya mula sa 2 barangay na pawang naninirahan dito sa may coastal area. Alam mo, sa bawat tent, aabot sa 8 pamilya ang pansamantala munang pinagkakasya. At dito nga, sa area kung nasaan kami ngayon sa pinaka-coastal part ng naturang barangay, makapansin mo, Jiggy, talagang na yung mga bangka halos ibinalik na ulit sa may pinakapampang dahil talagang excited na yung mga mangingisda na makapalaot, pero medyo kakaba-kaba ulit sila dahil nga kahit mawala man yung bagyong Maymay, yung hanging habagat naman ang maaaring makaapekto sa kanila sa hindi pa rin paglaot. Yan ay lalo't aabot na sa mahigit 1 linggo na raw silang hindi nakakapangisda dahil sa sunod-sunod din na sama ng panahon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa San Fernando, La Union. Susunod, magkapatid patay matapos mabagsakan ng gumuhong malaking bato sa Rizal. At palasyo binanata ng ilang center judges na umaasta raw bilang abogado. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Dalawang patay matapos mabagsakan ng gumuhong malaking bato sa Rodriguez, Rizal. Nagbabantay ng tindahan ng magkapatid na biktima ng mangyari ang trahedya. Live mula sa Rizal, nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, ano naging dahilan o ito bang pag-ulan, tuloy-tuloy na pag-ulan na naging dahilan ng pagguho ng mga bato? Jiggy, ayon sa Rodriguez Rizal Police, posibleng dahil sa mayat-mayang ulan kaya nangyari ang rock slide kung saan nabagsakan at namatay ang magkapatid na biktima. Tinamaan ng malaking tipak ng bato ang tindahang binabantayan ng mga biktimang sina Yurilyn Season, 22 anyos, at Jessie Season, 20 anyos. Nasa paanan ng bundok ang tindahan at nadamay rin sa pagguho ang iba pang bahay sa lugar. Pakinggan natin ang pahayag ng Rodriguez PNP. According po sa mga residente, kahapon pa po kasi malakas yung ulan. Tapos tuloy-tuloy ito na siguro possible po na naging dahilan ng paglambot ng lupa dun sa taas ng bundok. Jiggy, ayon naman sa kinakasama ng isa sa mga biktima, naghahanda raw ng pananghalian ang magkapatid nang mabagsakan ng bato. Namimingwit daw siya ng mga oras na yon nang makarinig siya ng malakas na dagundong. Pag-uwi niya, wasak na yung tindahan at patay na ang magkapatid. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Pinulot ko po yung asawa ko kasi nandun na po siya sa tubig. Tapos sumunod po. Yung bayaw ko po, pinulot ko rin po. Kasi patay na po siya. Pinilit ko pong makuha po yung paanong asawa ko na naipit po sa bato, naputol. At Dave, yung mga labi ng mga biktima ay nasa na ngayon? Jiggy, nakaburol na ngayon dito sa isang pwesto malapit sa barangay hall ng San Rafael, Rodriguez Rizal, ang magkapatid na Yurilyn at Jessie. Sa tindi ng tinamong pinsala sa katawan ng dalawa, selyado ng cardboard at ng plastic ang kanilang mga kabaong habang pinaglalamayan ng mga kaanak. Labis naman ang hinagpis ng kanilang ina na si Nanay Marivic. Hindi pa rin daw siya makapaniwala sa pagkamatay ng kanyang 2 anak. Sa panayam natin sa kanya, ibinahagi ni Nanay Marivic na tila nagpahiwatig pa ang anak na babae bago ang trahedya. Narito ang kanyang pahayag. Mama, halimbawa, pag wala naman akong swerte, yung mga anak ko,
alagaan mo naman. Kaya mo alagaan. Sabi ko, Jiggy, nag-abot na ng tulong pinansyal ang Barangay San Rafael sa mga naulila ng magkapatid na biktima. Nagpaabot na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Rodriguez sa gastusin sa burol at pagpapalibing sa dalawa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Rizal. Nagpatrutsada Malacanang sa mga senator judge na huwag maging biased sa paglilitis kay VP Sara. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, para kanino mensaheng ito ng Malacanang? Nako, Gigi, hindi nga pinangalanan ni Palace Press Officer Claire Castro kung sino yung senator judge na pinatutungkulan niya tungkol dito sa kanyang pagpuna sa pagiging bias daw o partial nung ilan sa mga senator judges. Pero malinaw yung pagpuna ni Undersecretary Claire Castro dyan na dapat daw walang biases yung mga senator judge at magpakita sila ng pagiging impartial sa pag-handle nitong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang ipinunto ni Yuse Castro, kapag ikaw daw ay senator judge, hindi ka dapat nagko-cross-examine ng testigo. Kapag ikaw daw ay magtatanong, dapat clarificatory questions lamang. Ibig sabihin, hindi ka dapat nakikipagdebate doon sa umuupong testigo. So kanina, tinanong si Undersecretary Claire Castro kung sino ba yung partikular na senator judge na tinutukoy niya dito. Tumanggi siya na pangalanan kung sino nga itong tinutukoy niya na senator judge, pero nang tanungin siya, ano ba doon sa buong nangyari sa Day 13 ng impeachment trial, yung masasabi niya na damaging at pinaka-bias na statement, ang sagot dyan ni Yuse Castro, ito raw yung punto na natanong ang testigo kung sino ba yung accountable. Yun bang Special Disbursement Officer o yung Head of Agency? So balikan natin, ano nga ba yung nangyari doon sa Day 30 ng impeachment trial kahapon? Matatandaan natin na si Senadora Amy Marcos yung nagtanong doon sa testigo na auditor ng Commission on Audit na si Attorney Roderick Wamil kung sino ba yung tingin niya na accountable pagdating nga dito sa confidential funds ng Office of the Vice President at the Department of Education. Dahil malinaw daw na nakasaad doon sa Special Order 15-01 na or ang nakalagay. So either yung head ng agency or yung SDO. At syempre, ang accountable ay kung sino yung pumirma. So yun yung pinupunto ni Senador Amy. Pero syempre, kinontra yan ni Attorney Wamil dahil hindi lang naman daw yung joint circular ang pinagbabatayan dito, meron pa daw ibang mga polisiya ng pamahalaan. Pero pakinggan muna natin yung paliwanag ni Undersecretary Claire Castro. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Maricel, nireklamo ng ilang grupo Center Judge Pia Cayetano kaugnay ng pagpo-post ng isang spliced video umano ng trial. May payag din ba dito ang palasyo? Yes, Jiggy, nagkomento ang Malacanang tungkol dyan. Kasi matatandaan natin, ito lamang Hulyo, nag-post si Senator Pia Cayetano ng spliced video na nagpapakita na parang hindi nakasagot ang prosecutor na si Representative Shell Jokno during the impeachment trial. So, kaya nahainan na rin ang ethics complaint si Senator Pia tungkol dyan. Although wala pa tayong nakukuhang pinaka-recent statement ni Senator Pia Cayetano ukol dyan sa sinasabing spliced video. Pero kanina, natanong si Palace Press Officer Claire Castro tungkol dyan. Ang sabi ni Yuse Castro, kailangang pag-aralan din ano ba ang motibo sa pagpo-post na to. Pero malinaw daw na hindi pwede ang fake news. Narito ang tugon ni Yuse Castro. Bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news. At sa ibang usapin, sinabi ng Malacanang na fake news ang pagkaka-aresto kay Senator De La Rosa. Tinukoy ba ng Malacanang kung sino ang may pakana nito?
Jiggy, tinanong ko si Yuse Castro kanina kung tukuyin na ba nila kung kanino ba talaga nag-ugat itong impormasyon tungkol sa allegedly ay pagkakaaresto kay Senador Bato de la Rosa. Pero hindi pa rin alam ng Malacanang kung sino-sino nga ba yung nagpakalat ng ganitong mga balita, pero malinaw daw na may mga troll sa social media na tumulong sa pagpapakalat nito. Pero malinaw daw yung utos ni Communications Secretary Dave Gomez doon sa fake news desk ng PCO na pag-aralan ito, imbestigahan yung pagpapakalat nitong fake news na ito, kung sino-sino ba yung mga taong involved dito sa pagpapakalat ng peking balita, dahil pag-aaralan din nila kung ano-ano yung mga kaso na pwedeng isampa laban dito sa mga taong involved sa pagpapakalat nitong sinasabing pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Pero idagdag ko na rin, Jiggy, bukod dyan, natanong din si Undersecretary Claire Castro tungkol nga doon sa mga complaints, mga reklamo dito sa PAC Silica o yung AI, Artificial Intelligence Hub na planong itayo dyan sa New Clark City, dahil alam natin na maraming reklamo tungkol dyan. May mga concerns tungkol dun sa mga magsasaka na pwedeng mawala ng hanap buhay oras na maipatayo yan. Ang sinasabi ni Yuse Castro, as early as 2019, naging malinaw na yung area kung saan pwedeng magtayo ng mga facilities. So dyan lang daw sa area na yan ilalagay yung PAC Silica, dahil doon naman sa ibang lugar nakalaan para doon sa ating mga farmers. So nilinaw niya na walang mawawala ng hanap buhay. Pero para doon sa mga nagpepetisyon at nagpapapirma pa online, ang panawagan sa kanila ni Yuse Castro, sana naman pag-aralan muna nila kung ano itong pinipirmahan nila, nang sa gayon, siguradong hindi sila mangmang at maalam sila tungkol dito sa issue. Parang nagpasaring pa nga itong si Yuse Castro kay Vice President Sara Duterte habang sinasagot niya to. Matatandaan kasi natin na nung in-interview si VP Sara sa dahig ng supporters ng mga Duterte at tanungin tungkol doon sa PAC Silica, parang nahirapan si VP Sara na sagutin ito. Pakinggan natin yung naging tugon ni Undersecretary Claire Castro tungkol sa issue na yan. So, siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa kung ano ang PAC Silica. Sana alam nila talaga kung ano ang nilalaman ng agreement na ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Health Secretary Jose Pujalte nireklamo sa ombudsman dahil sa issue na umano'y pagbili ng gamot. At mga dating opisyal ng OVP at DepEd nais patawag ng prosekusyon sa impeachment trial. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Halos isang buwan pa lamang mula nang italaga sa pwesto, inirereklamo na agad sa ombudsman si Acting Health Secretary Jose Pujalte Jr. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong reklamo ang inihain laban kay Secretary Pujalte? Jiggy, reklamong graft and corruption at grave misconduct ang inihain ng isang grupong health advocates laban kay Acting Health Secretary Jose Pujalte Jr. Kaugnayan sa pag-freeze o pagpapahinto umano ng kalihim sa pagbili ng gamot para sa tuberculosis na halagang 3.2 billion pesos. Ayon sa grupong Concerned Health Advocates for the Prevention and Control of Tuberculosis, sinadya ni Pujalte na i-delay umano ang procurement at bidding dahil may pinapaboran itong pribadong supplier. Giit ng grupo na lalagay sa peligro ang buhay ng mga pasyenteng may TB at posibleng dumami ang mga kaso nito. Bukod sa paghahain ng reklamo, hiniling din nila na patawan ng preventive suspension si Pujalte. Jiggy. At Camille, may tugol na ba si Pujalte sa mga paratang laban sa kanya?
Jiggy, itinanggi ni Pujalte na may pinapaboran siyang supplier. Paliwanag niya kailangang maging maingat sa procurement para matiyak na maayos ang kalidad ng mga gamot. Hindi raw dapat madaliin ang proseso at dapat matuto na sa nangyari noon sa kontrobersyal na Pharmaly scandal. Dagdag ni Pujalte, tuloy lang siya sa trabaho at hindi magpapaapekto sa anyay demolition job. Jiggy, bago nga nito ay may naghain na rin ng hiwalay na reklamo laban kay Pujalte sa Presidential Complaint Center. Kaugnay naman yan sa umano'y pagsusugal ng kalihim. Pero buwelta ng kalihim, hindi siya sangkot sa gambling at pumunta lang siya sa isang hotel casino matapos maimbitahan ng ilang opisyal ng Bicol. Nagpatulong anya ang mga opisyal para mapabuti ang serbisyong medikal sa kanilang probinsya. Jiggy. May pahayag na ba ang Pangulo tungkol sa kinakaharap na issue ni Pujalte? Jiggy, ayon kay Palace Officer Yusek Claire Castro, hindi pa niya natatalakay kay Pangulong Bongbong Marcos ang issue na ito. Kaugnay kay Pujalte, ipinauubayan na rin daw ng palasyo sa Ombudsman ang pagdinig sa mga reklamo laban sa kalihim. Pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Castro. Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Pinatatawag ng prosekusyon ang dalawang Special Disbursing Officer ni VP Sara sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa susunod na linggo. Kinukonsidera daw sila bilang hostile witness o manoy maling paggasta ng confidential funds ng bise. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit daw mahalagang tumestigo ang dalawang SDO ng OVP at DepEd? Yes, Jiggy, ayon nga sa prosekusyon, marami yung nalalaman ng Special Disbursing Officers ng OVP at ng DepEd, lalo't na mga naging tauhan sila noon ni VP Sara at naging bahagi nga ng proseso ng paghawak ng confidential funds. At totoo nga, pinatatawag na nga sa susunod na linggo ng House Prosecution Panel itong OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta at DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Pero dahil yung interest nila ay aligned doon nga sa respondent o kay VP Sara, kinukonsidera sila na ituring na unwilling o hostile witness. Base nga po doon sa Rules of Court, Rule 132 Sections 10 to 13, kapag hostile witness, pwedeng tanungin ng leading questions ang testigo sa cross-examination. Gate pa nga po ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro, mabibigat yung mga naging testimonya nitong dalawa doon sa 19th Congress Good Government Committee hearing noong November 2024. Pinatawag nga itong dalawa kaugnay doon sa investigasyon noon ng komite sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Dito kasi sinalaysay noon ni Acosta na pagkatapos niyang ma-encash yung 125 million pesos na confidential funds, inutusan daw siya ng kanyang boss, yung head of agency na si VP Sara, na ibigay yung pera sa hepe ng OVP Security na si Colonel Raymond Dante Lachica. Sabi naman ni Fajarda doon sa pagdinig, inutusan din siya ng bisyo ni VP Sara ibigay nga yung pera sa isang Colonel Dennis Nolasco. Umaasa naman ang prosekusyon na magiging consistent yung mga testimonya ni Acosta at Fajarda sa magiging paglilitis. Ayaw man daw nilang pangunahan kung ano man yung mga sasabihin ng mga ito sa trial, pero kung hindi nga sila magiging tapat, maaari daw silang makasuhan ng perjury. Narito po yung pahayag ng prosekusyon. Di natin alam. Posible, biglang mag-iba ang sasabihin nila. Isa pang pwedeng posibilidad, paano kung biglang, magkalaglaga na dito, sabihin na lang nila, actually kami lang ang may problema dito, kami lang may kasalanan dito. Bawal magsinungaling because they are under oath and then they have to explain kung bakit taliwas yung sinasabi nila ngayon dun sa naging prior declarations nila. Samantala, Jiggy, bago nga sumalang yung dalawang SDO, nakatakda mo ng ipagpatuloy yung pagpresenta nga doon sa kasalukuyang Intel and Confidential Fund Audit Office Unit o ICFAO State Auditor na si Celine May Del Campo at sa taga-kamara na si Marivic Pareha naman na Direktor po ng House Legislative Information Resources Management Department. Jiggy. At Marian, iginit kahapon ni Center Judge Amy Marcos na hindi si VP Sara ang accountable officer
sa kanyang confi funds kundi ang mga SDO. Ano ang sinabi naman ng prosekusyon dito? SGG, ayon din sa prosekusyon, malinaw, maliwanag na mismong si VP Sara yung pumirma doon sa mga dokumento. Sinertify din niya yung kung saan nga ginamit yung mga pondo. At sa ilalim din po ng joint circular ng COA, bukod doon sa mga SDO, ay talagang accountable officer din ang head of agency na si Vice President Sara Duterte. Narito po yung pahayag ni Attorney Tolosa. Nakalagay yan napakaliwanag sa Government Auditing Code. The head of the agency is the person who's directly and primarily liable, for all of the funds pertaining, all of the funds and properties are pertaining to her office. Samantala, Jiggy, umaasa naman din yung prosekusyon na papayag na yung defense pagdating nga doon sa pagsistipulate doon sa mga dokumento. Kung babalikan nga natin, medyo nagkaroon pa nga ng pagtatalo sa kung paano nga yung gagawin, kung papayagan ba ng defense na magkaroon nga nung comparison ng mga dokumento before the clerk of court. At even si Attorney Lorna Capunan, she suggested na gamitin na lang itong mga dokumento ng defense team, particular na nga para doon sa mga ARs, para lang hindi na kumbaga magsayang pa ng oras dito dahil tingin nila talaga naman na-delay yung impeachment proceedings. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, PCG spokesman Tariela muling binweltahan si Congressman Paulo Duterte kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Patuloy na humihina ang bagyong Maymay habang papalabas ng kalupaan. Kasalukuyan itong nasa bahagi ng probinsya ng Isabela. Taglay nito hangin abot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong pumapalo sa 70 kilometers per hour. Tinatahak ng bagyo ang direksyon na east-southeast. Ayon sa Pag-asa, inaasahang hihina pa ang bagyo habang papalabas ng Isabela sa mga susunod na oras. Inaasahan din itong magiging low pressure area pagsapit ng ating gabi. Sa ngayon, nagpapaulan ng bagyong Maymay sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Asahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Nueva Ecija at Babuyan Islands. Hanging habagat naman na magpapaulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Pro-China ka ba, sir? Yan ang hirit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, kay Davao City Representative Pulong Duterte. Sa isang Facebook post, nilinaw ni Duterte ang nauna niyang sinabi na bakit kailangan gawing demonyang China. Anya, hindi ibig sabihin nito ay kinakampihan niya ang China o sinusuko ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Git pa ng kongresista kay Tariela, dapat dinadaan sa diplomasya ang sigulot sa West Philippine Sea at hindi lang sa mga panayam sa media. Sagot dyan ni Tariela, tuloy-tuloy naman ang pakikipag-usap ng bansa sa China tungkol sa issue. Pero ani ni Tariela, hindi diplomacy ang tawag kundi kung mananahimik lang sa harap ng agresyon ng China, kundi defeatist mindset. Tanong pa ng opisyal, bakit daw tila mas galit pa sa kanyang kongresista? Gayong China raw ang gigipit sa mga Pilipino. Tila magkakampi raw si Duterte at ang China. Wala pang bagong payag ang kongresista tungkol dito. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.